Kabanata 1271, ang unang malaking halaga ng pera. Ang ekspresyon ni Jingbei ay lubhang kakaiba. Pinalaki niya si Chinyu mula ulo hanggang paa, na parang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sabi mo, pinatay mo ang Spirit Monarch Lion. Sabi ni Jingbei na nakakunot ang noo. Tumango si Chinyu at sinabing, tama. Ang presyo ng Spirit Monarch Lion na ito ay 500,000 spirit coins, tama ba? Bahagyang tumango si Jingbei at sinabing, basta papatayin mo talaga ang Spirit Monarch Lion, hindi problema ang pera. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Agad niyang kinuha ang Spirit Monarch Lion mula sa Spatial Magic Artifact. Isang malaking katawan ang nahulog mula sa Spatial Magic Artifact. Ang malaking espiritong monarke na leon ay agad na nakakuha ng atensyon ng halos buong organisasyon ng mangangaso. Narinig ng lahat ang balita at lumapit. Nang makita nila ang makapangyarihang espiritong leon na ito, halos malaglag ang kanilang mga panga. Damn! Spirit Monarch Lion. Guanzuang, sulit ang biyahe mo. Ibinalik mo talaga ang Spirit Monarch Lion. Hindi ako ang pumatay. Ang kapatid na ito na tinatawag na Chinyu ang pumatay nito. Paulit-ulit na winawagayway ni Guanzuang ang kanyang kamay. Kulat na tumingin kay Chinyu ang grupo ng mga brony na lalaki. Niyakap nila ang mga balikat ni Chinyu at nakangiting sinabi, Kuya, magaling ka. Ang halimaw na ito ay pumatay ng marami sa ating mga tao. Tama, Chinyu. Sabihin mo sa akin, paano mo napatay ang halimaw na ito? Huwag mong sabihing may babe ka. Umiling si Chinyu at sinabing, ginamit ko ang aking kamao para matalo ito hanggang mamatay. Peace. Haha, don't joke around. Hindi napigilan ng mga tao sa paligid na asarin siya. Ayaw magpaliwanag ni Chinyu sa kanila, kaya tinawanan na lang niya ito. Pagkatapos nito, tumingin si Chinyu kay Jingbei at sinabing, kailan mo ako mabibigyan ng pera? Umakyat si Jingbei upang tingnan at pagkatapos ay naglakad papunta kay Chinyu at sinabing, tara na. Sumunod ka sa akin para dumaan sa mga pamamaraan. Napaungol si Chinyu at sinundan si Jingbei sa isang kwarto. Kumuha si Jingbei ng isang form at hiniling kay Chinyu na punan ito. Pagkatapos, inilabas niya ang isang itim na card na kumikinang sa liwanag. Ang mga spirit coins ay nasa card na ito. Ito ay kabuoang 450,000, sabi ni Jingbei. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, 450,000. Hindi ba 500,000? Ito ang tuntunin ng Hunter Organization, 10% nito ay ibibigay sa Hunter Organization para gamitin sa pang-araw-araw na gastusin, tulad ng pag-update ng mga kagamitan at iba pa. Ang iba ay gagamitin din para sa kawang gawa, paliwanag ni Jingbei. Bahagyang tumango si Chinyu. Sinabi niya nang may pag-aalinlangan, kung gayon, paano kung ang gantimpala ay hindi pera, kundi mga espiritual na artifact o likas na kayamanan? Kung hindi pera, walang babayaran, sabi ni Jingbei. Naiintindihan ko, pagsang-ayon ni Chinyu. Tumangala si Jingbei kay Chinyu at sinabing, paano mo napatay ang halimaw na ito? Ginamit ko talaga ang aking mga kamao, walang magawang sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Tiningnan ni Jingbei si Chinyu pataas at pababa at nalaman na walang pagbabago sa panloob na chi sa katawan ni Chinyu. Espesyal na konstitusyon. Pulong ni Jingbei. By the way, wala ka bang ilang mahirap na order? Ipaubaya mo na lang sa akin, sabi ni Chinyu kay Jingbei. Sumimangot si Jingbei at sinabing, ang mga utos na ito ay lubhang mapanganib. Hindi ka ba natatakot na may mangyari? Ngumiti si Chinyu at sinabing, huwag mag-alala. Kahit na hindi ko makumplito ang misyon, maprotektahan ko man lang ang aking sarili. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Jingbei. Ibinigay niya kay Chinyu ang mga natitirang order na nagpasakit ng ulo niya. Kung talagang makukumpleto mo ang mga order na ito, malamang na ikaw ang kukuha sa posisyon ng kasalukuyang numero 1 mangangaso, sabi ni Jingbei. Number 1 Hunter. Sino ito? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Jingbei sa malalim na boses, syempre si Jinlun iyon. Sa ngayon, nakapatay na siya ng hindi bababa sa 100 demonyong hayop, at bawat isa sa kanila ay makapangyarihan.
At ang sariling kaharian ni Jinlun ay nakapasok na sa huling yugto ng Almighty Realm. Siya ay maituturing na isa sa pinakamahusay sa Hunter Organization. Bahagyang tumango si Qin Yu. Kung mas mataas ang kaharian, mas malaki ang agwat sa pagitan nila. Bagamat ang mga makapangyarihang figure sa maagang yugto at gitnang yugto ay tila isang kaharian lang ang pagitan, sila ay talagang ilang menor de edad na kaharian ang pagitan. Tulad ng unang antas ng isang makapangyarihang figure at ang ikalimang antas ng isang makapangyarihang figure, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay parang natural na moat. Kung iisipin ko, sa palagay ko ay wala pa akong nakilalang kahit sino sa gitnang yugto ng isang makapangyarihang figure, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Kahit na ang tagapagtanggol na iyon ay medyo malayo pa sa gitnang yugto ng isang makapangyarihang figure. Kung pag-uusapan, ang makalangit na sekta ng ulap ay tila nagpadala ng 3 tao sa kalagitnaan ng yugto ng makapangyarihang kaharian sa pagkakataong ito. Pulong ni Qin Yu sa kanyang sarili. Bukod sa 3 iyon sa kalagitnaan ng yugto ng Almighty Realm, mayroon ding isang kabataan na kilala bilang numero 1 tao sa Southern Prefecture. May bulong-bulungan na kahit na ang kabataang ito ay nasa maagang yugto ng makapangyarihang kaharian, ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa kalagitnaan ng yugto ng makapangyarihang kaharian. Sa makatuwid, ang makalangit na sekta ng ulap ay katumbas ng pagpapadala ng 4 na tao sa kalagitnaan ng yugto ng Almighty Realm. Ang antas ng lakas na ito ay sapat na upang takutin ang anumang lungsod. O tama, Kuya Jingbei, may itatanong ako sa iyo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Qin Yu. Tumango si Jingbei, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Qin Yu. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, hindi ko alam kung ang organisasyon ng mangangaso ay maaaring mag-isyu ng paunawa o gantimpala. Bakit, may gusto ka ba? Mabilis na nakita ni Jingbei ang mga intensyon ni Qin Yu. Tumango si Qin Yu at sinabing, tama. Kailangan ko agad ng lakas ng buhay. Life energy. Bahagyang kumunat ang noo ni Jingbei. Ang bagay na ito ay hindi madaling hanapin. Sinasabi ng alingawngaw na ang karamihan sa enerhiya ng buhay ay umiiral sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato, ngunit walang sino man ang makakapasok ng malalim sa Green Rock Forest. Matagal nang naging restricted area ang lugar na iyon. Bukod sa kailaliman ng Green Rock Forest, wala na bang ibang mapagkukunan? Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabi. Oo, syempre mayroon. Maraming likas na kayamanan ang naglalaman ng aura ng buhay, ngunit ito ay bihira, sabi ni Jingbei. Sa puntong ito, tumingin si Jingbei kay Qin Yu at nagpatuloy, kung may anumang balita, ipapaalam ko sa iyo. Syempre, gagamitin ko rin ang aking personal na kakayahan para tulungan kang magtanong. Ikinulong ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, maraming salamat. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Qin Yu ng silid. Hinaplos niya ang card sa kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses, sa perang ito, kahit na umalis ako sa organisasyon ng Hunter, masisiguro ko man lang ang aking buhay. Ang card na ito ay medyo katulad ng mga bank card sa Earth. Ang pagkakaiba lang ay ang card na ito ay ginawa gamit ang ilang uri ng spell. Hindi lamang iyon, ang card na ito ay kailangang kilalanin bilang may-ari nito sa pamamagitan ng isang patak ng dugo. Matapos ang patak ng dugo, walang sino man ang makapagbukas nito maliban sa may-ari. Ito ay medyo mas ligtas. Kabanata 1272, Nagkakamal ng Kayamanan. Itinago ni Qin Yu ang card, na nagbabalak na magpatuloy sa pag-iipon ng kayamanan. Naglabas siya ng ilang mahirap na order at binasa itong mabuti. Ang mga order na ito ay karaniwang para sa mga spirit coins, ngunit ang presyo ay hindi kasing mahal ng Spirit Monarch Lion. Karamihan sa kanila ay humigit kumulang 300,000. Kahit na si Qin Yu ay hindi partikular na mahilig sa pera, ang mga spirit coins ay ginamit sa buong kaharian ng santo. Hanggat ang isang tao ay may sapat na mga spirit coins, ang isa ay makakabili ng mga likas na kayamanan at maging ang enerhiya ng buhay. Kaya, kapaki-pakinabang pa rin ang pag-iipon ng kayamanan. Ang balita ng pagpatay ni Qin Yu sa Spirit Monarch Lion ay kumalat sa buong organisasyon ng Hunter.
Sa loob ng ilang panahon, naging sikat ang pangalan ni Chin Yu sa organisasyon ng Hunter. Kakapasok lang niya sa organisasyon ng mangangaso at nalutas ang isang mahirap na problema, na naging dahilan ng pagdududa ng maraming tao sa pagkakakilanlan ni Chin Yu. Ang batang iyon ay malamang na isang disipulo mula sa isang malaking sekta na lumabas upang magsanay. Posible rin na siya ay isang inapo ng isang malaking pamilya o isang alagad ng isang malaking shot na nagpunta sa pag-iisa. Habang hinuhulaan ng lahat ang pagkakakilanlan ni Chin Yu, umalis na siya kasama si Guan Zuang, pinatay ang mga demon beast. Si Chin Yu ay isang napaka-mapagbigay na tao. Pinalak niyang ibigay ang kalahati ng 450,000 spirit coins kay Guan Zuang, ngunit tinanggihan ni Guan Zuang. Sa pagpupumilit ni Chin Yu, nakatanggap lamang si Guan Zuang ng 100,000 spirit coins. Sa mga susunod na araw, ang mga kilos ni Chin Yu ay napakabilis, masasabing siya ay matulin at mapagpasyahan. Sa loob lamang ng maikling 8 araw, ang mga demonyong hayop sa ilang utos na ito ay pinatay lahat ni Chin Yu, ganap na Minasaker. Agad nitong naging tanyag ang pangalan ni Chin Yu sa organisasyon ng Hunter. At lalo silang naging curious sa pagkakakilanlan ni Chin Yu. Itong batang ito, malaki ang posibilidad na siya ay may napakalaking background. Ang sinumpaang kaaway ni Jingbei na si Zhongwu ay hindi napigil ang magsimulang manghula. Kung mapapabilang siya sa listahan ng isang malaking pamilya, sino ang handang manatili dito at magtrabaho ng husto araw-araw? Naisip ni Zhongwu sa kanyang sarili. Bagamat karamihan sa mga mangangaso ay nagustuhan ang kalayaan, walang kulang sa mga tao tulad ni Zhongwu. Mula sa sandaling ito, sa puso ni Zhongwu, si Chin Yu ay naging isang taong may napakalakas na background. Sa araw na ito, natanggap ni Chin Yu ang mga spirit coins mula kay Jingbei. Kalalabas pa lang niya nang nakangiting lumapit si Zhongwu. Kuya Chin. Bahagyang itinaas ni Zhongwu ang kanyang mga kamay patungo kay Chin Yu. Natural na alam ni Chin Yu ang hidwaan ni na Zhongwu at Jingbei. Nanatili siyang kalmado at nakayukong sumagot, Kuya Zong, ano ang problema? Ngumiti si Zhongwu at sinabing, hindi ba ako makakachat sa iyo kung wala akong gagawin? Siyempre kaya mo. Ngumiti si Chin Yu at sinabi. Hinawakan ni Zhongwu ang kanyang mga kamay at sinabing, naghanda lang ako ng masasarap na pagkain at masarap na alak. Gusto mo bang kumain ng sabay? Nag-isip sandali si Chin Yu at tumango. Sige, hindi ako tatayo sa seremonya. Hinugot ni Zhongwu ang isang hita mula sa hindi kilalang demonyong halimaw at inihaw ito ng apoy. Bukod doon, naghanda rin siya ng 2 bote ng bejeweled wine. Ads by Pop Future. Ang lasa ng masarap na alak na ito ay mas malambot kumpara sa walang kamatayang crane wine mula noon. Hindi nito maiwasang mapabuntong hininga ang mga tao. Kung pag-uusapan, si Brother Chin ay may mahusay na kakayahan. Bakit hindi ka makahanap ng isang malaking sekta o isang malaking aristokratikong pamilya? Pagkatapos ng 3 ikot ng pag-inom, nagsimulang mag-pry si Zhongwu. Nakita ni Chin Yu ang kanyang intensyon sa isang sulyap at agad na sinabing walang magawa, walang sekta ang handang kunin ako. Inilibot ni Zhongwu ang kanyang mga mata at sinabing, Brother Chin, hindi maganda iyan. Sa iyong mga kakayahan, aling sekta ang hindi maaaring ituring ka bilang isang kayamanan? Ay treto mo ako bilang isang kayamanan. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin, sabi ni Chin Yu na may mapait na ngiti. Ako ay pinalayas ng sekta ng Heavenly Cloud hindi pa matagal na ang nakalipas. Heavenly Cloud Sect. Nang marinig niya ito, agad na nagliwanag ang mga mata ni Zhongwu. Si Chin Yu ay nagsasalita ng totoo, ngunit sa pandinig ni Zhongwu, iba ang tunog nito. Mukhang nagmula ang batang ito sa sekta ng Heavenly Cloud. Hindi katakatakang mayroon siyang napakahusay na kakayahan, naisip ni Zhongwu sa kanyang sarili. Maaaring siya ang illegitimate child ng ilang mahalagang tao sa Heavenly Cloud Sect. Ang kakayahan ni Chin Yu, kasama ang 7 kulay na banal na phoenix na sinakian niya noon, ay lalong nagpasigurado kay Zhongwu sa pagkakakilanlan ni Chin Yu. Sa pag-iisip nito, ang saloobin ni Zhongwu kay Chin Yu ay naging mas mapagpakumbaba. Ito ay halos pareho. Alam ni Chin Yu na ang Zhongwu na ito ay hindi isang mabuting tao, at nakikita rin niya ang pagbabago sa ugali ni Zhongwu.
Namilog ang kanyang mga mata, at nagpasya siyang gamitin ang balat ng tigre bilang isang banner. Ngumiti siya at sinabing, Kuya Zhongwo, nagmamadali akong lumabas at hindi ako nagdala ng maraming pera. Gusto kong lumabas para bumili ng ilang mga bagay sa loob ng ilang araw. Siguro kung mapapahiram muna ako ni Kuya Zong. Hindi man lang nag-isip si Zhongwo at sinabing, Brother Chin, sabihin mo lang sa akin kung gaano mo kailangan. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabing, 5 milyon. Ads by Pop Future. Yes. Nang marinig niya ang numerong ito, agad na nanlaki ang mga mata ni Zhongwo. 5 milyon. Para sa isang mangangaso, isa lamang itong astronomical figure. Ngunit kasabay nito, kinumpirma rin nito ang iniisip ni Zhongwo. Humihingi ng 5 milyon, ang batang ito ay dapat na mula sa isang malaking aristokratikong pamilya. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong tiwala? Sa pag-iisip nito, tumingin si Zhongwo kay Chinyu at sinabing, Brother Chin, pasensya na talaga. Wala akong ganoon karami. Kahit nadambungin ko ang lahat ng ito, makakaipon ako ng halos 1 milyon. Napakaliit. Nagkunwaring naiinis si Chinyu. Napabuntong hininga si Zhongwo at sinabing, ang lahat ng mga mangangaso ay napakahirap. Hindi sila tulad ng iyong malalaking pamilyang Maharlika. Kung hindi sila pupunta sa berdeng kagubatan na ito para ibenta ang kanilang buhay. Kalimutan mo na ito. Kung ito ay higit sa 1 milyon, kung gayon ito ay higit sa 1 milyon. Nagkunwari si Chinyu na ayaw at sinabi. Hindi nagsalita si Zhongwo at nagmamadaling kinuha ang kanyang card. Matapos mapunta ang card na ito sa card ni Chinyu, mahigit 1 milyon ang napunta sa card ni Chinyu. Maraming salamat. Kinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi kay Zhongwo. Ikinaway ni Zhongwo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, magkaibigan tayo. Dahil magkaibigan tayo, walang pagkakaiba sa pagitan natin. Chinyu? Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling ito, isang magaspang na boses ang narinig. Pagtingala, nakita niya si Guanzhou Wangzeng na nakatayo sa gilid na may madilim na mukha. Hinailan niya si Chinyu at saka itinuro si Zhongwo at binalaan, anak, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting wala kang ideya tungkol kay Chinyu. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Nagkunwaring naagrabyado si Zhongwo at sinabing, ano ang sinasabi mo? Kakain lang kami ni Kuya Chin at nagkukwentuhan tungkol sa pang-araw-araw naming buhay. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Malamig na sumingot si Guanzuang at sinabing, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Guanzuang si Chinyu at tumalikod para umalis. Gusto kang makita ng pinuno ng koponan. Sumunod ka sa akin, malamig na sabi ni Guanzuang. Sumimangot si Chinyu at bumulong, leader ng koponan. Bakit niya ako hinahanap? Baka hinahanap ako ng sektang Tianien. Kabanata 1273, Unang Mangangaso. Ano ang ibinubulong mo? Tianien sect. Nagulat na tanong ni Guanzuang. Umiling si Chinyu, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Gumuso si Guanzuang at sinabing, mas mabuting layuan mo si Zhongwo sa batang iyon. Hindi siya mabuting tao. Wala siyang ginawang masama noon. Hindi ko alam kung ilang kapatid ang nagdusa sa ilalim niya. Napangiti si Chinyu at sinabing, narinig ko na. Sabi-sabi na ang batang ito ay madalas na bumaril ng mga tao sa likuran para saktan ang sarili niyang mga tao. Tama. May chismis na pinatay niya ang isang kapatid para agawin ang demonic beast. Sabi ni Guanzuong Juwang na may madilim na mukha. Speaking of this matter, parang puno siya ng galit. Nakita ko ang kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Chinyu at sinabi. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Zhongwo ay hindi malakas, ngunit mayroon siyang higit sa 1 milyon sa ipon. Kahit na ang isang elite general na tulad ni Guanzuong Juwang ay wala pang 500,000 sa kanyang mga kamay. Tinundan niya si Guanzuang sa silid ng pinuno at nakita niya ang pinunong nakaupo doon na nagmumuni-muni. Leader? Nandito si Chinyu? Sabi ni Guanzuang. Dahan daw ang binuksan ng pinuno ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, halika, maupo. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya. Nakahanap siya ng upuan at umupo.
Bakit ako hinahanap ng pinuno? Tanong ni Chinyu. Napangiti ang team leader at sinabing, Chinyu, naging limelight ka kamakailan. Alam ng lahat ng tao sa Hunter Organization ang tungkol sa iyo. Sa tingin ko, kapag bumalik si Golden Samsara, tiyak na mahihirapan ka nila. Golden Samsara. That Hunter. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ads by Pop Future. Bahagyang tumango ang pinuno ng pangkat at sinabing, tama. Maalab ang ugali ni Golden Samsara. Kapag nalaman niyang lumitaw ang isang karakter na tulad mo, tiyak na mahihirapan siya sa iyo. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba. Hindi naman siya nag-aalala. Sa kabaligtaran, inaabangan niya ito. Ang Jinlu na ito ay nasa intermediate stage ng Almighty Realm. Ito ay isang magandang pagkakataon na gamitin siya upang subukan ang kanyang mga kakayahan. Kasabay nito, malalaman din niya kung paano haharapin ang mga tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Dahan-daang tumayo ang team leader. Naglabas siya ng card at inilagay sa harap ni Chinyu. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Chinyu, naguguluhan. Ngumiti ang pinuno ng pangkat at sinabing, huwag kang magkamali. Nagkataon na kailangan nating bumili ng bagong batch ng mga armas. Ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Ito rin ay isang magandang panahon para manatili sa limelight. Mayroong 300,000 yuan sa card. Sumama ka kay Guanzuang. Bago pa makabawi si Chinyu, nagmamadaling sinabi ni Guanzuang, salamat, team leader. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit pa niya ang kanyang braso para sandutin ang balikat ni Chinyu. Bumalik din sa katinoan si Chinyu at mabilis na tumango, salamat, team leader. Haha, sige, bilasan mo at umalis ka. Kung wala kang alam, tanungin mo lang si Guanzuang, nakangiting sabi ng team leader. Kinuha ni Chinyu ang card at sinundan si Guanzuang palabas. Pagkatapos lumabas, sinabi ni Guanzuang na may kaunting pananabik, Chinyu, mukhang mataas ang tingin sa iyo ng pinuno ng pangkat. Talagang ibinigay niya sa iyo ang kumikitang trabahong ito. Sinabi ni Chinyu, may malapit bang palengke? Oo, syempre meron. Ngunit ang distansya ay hindi masyadong malapit. Ito ay nasa Gu City, sabi ni Guanzuang. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba. Nakita na niya ang Gu City na ito sa mapa dati. Ito ay hindi isang maliit na bansa. Ang Panginoon ng lungsod nito ay nasa tuktok ng makapangyarihang kaharian, at siya ay napakalakas. Bukod doon, ang buong bansa ay may 8 makapangyarihang eksperto sa kaharian, at mayroon din silang nangungunang pormasayon na nagpoprotekta sa bansa. Ads by Pop Future. Dahil hindi sila masyadong malayo sa Qingyan Forest, mayroon silang maraming natural na kayamanan, pati na rin ang mga nangungunang armas at magic artifact. Ang tanging bagay na nakapagpalungkot sa mga tao ay ang bansang ito ay kabilang sa sekta ng Tianian. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng group leader. Sinabi niya sa iyo na sadyang iwasan ang gintong gulong. Tinapik ni Guanzuang ang balikat ni Chinyu. Sinabi ni Chinyu, napakalakas ba ng gintong gulong na ito? Dahil tinawag siyang Hunter King, natural na hindi na kailangang sabihin ang kanyang lakas. Ang pinakamahalaga ay ang taong ito ay mainit ang ulo. Kapag nabaliw siya, walang makakapidyaw sa kanya, sabi ni Guanzuang sa malalim na boses. Matapos marinig ang mga salita ni Guanzuang, mas gusto ni Chinyu na makita ito para sa aking sarili. Sa kasamaang palad, hindi ko siya makilala, bulong ni Chinyu. Gusto mo pa bang makipag-away sa kanya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang batang ito ay hindi basta-basta at may mga alipor sa kanyang tabi. Pinakamabuting huwag mo siyang guluhin, sabi ni Guanzuang. Bahagyang tumango si Chinyu at hindi na nagsalita pa. Ang paglalakbay na ito sa Gu City ay isang magandang pagkakataon upang makita kung mayroong anumang puwersa ng buhay. Para kay Chinyu, ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay mahanap ang puwersa ng buhay at mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang estado, kung ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay mabawi, hindi siya matatakot sa makapangyarihang kaharian. Sa oras na iyon, kahit ang sekta ng Tianian ay walang dapat ikatakot. Kinabukasan, nagplano silang dalawa na pumunta ng magkasama sa Gu City. Sa oras na ito,
tumakbo si Zhongwoo at nakangiting sinabi, Brother Chin, nabalitaan ko na pupunta ka sa Gu City. Siguro kung matutulungan mo akong magdala ng isang bagay. Dalhin mo ang iyong asno. Magwala ka. Sigaw ni Guanzuang. Tumingin si Zhongwoo kay Guanzuang mula sa gilid ng kanyang mga mata at ngumuso, ano ang kinalaman nito sa iyo? Gusto mo bang mamatay? Si Guanzuang ay humakbang pasulong at ang kanyang panloob na chi ay sumabog. Ads by Pop Future. Si Zhongwoo ay hindi natakot. Malamig niyang tiningnan si Guanzuang at sinabing, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Nang malapit na silang mag-away, kinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, sige, ano ang kailangan mong dalhin ko? Sabihin mo lang. Nang makita ito ni Zhongwoo, isang matamis na ngiti ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Kailangan kong troublemayan si Brother Chin para dalhan ako ng 2 piraso ng Dragon Gold, sabi ni Zhongwoo. Kumunat ang noo ni Qin Yu at nagtanong, ano ang Dragon Gold? Ito ay isang maliit na bagay lamang. Ito ay hindi gaanong halaga, nakangiting sabi ni Zhongwoo. Bahagyang tumango si Qin Yu at sinabing, okay, tatandaan ko ito. Pagkatapos, umalis sina Qin Yu at Guanzuang sa Green Rock Forest at sumugod sa Gu City. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Guanzuang na magmura, bakit ka pumayag sa kanya? Gusto mo ba talagang magkaroon ng malalim na relasyon sa kanya? Kinawayan ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, nagsinungaling lang ako sa kanya ng higit sa 1,000,000 yuan. Walang saysay kung hindi ko siya tutulungan na magdala ng isang bagay. Nagsinungaling ka sa kanya. Hehe. Simula nang makilala ko siya, siya lang ang nagsinungaling sa iba. Paanong may magsisinungaling sa kanya? Malamig na ngumuso si Guanzuang. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, napagkamalan niya akong isang disipulo ng isang malaking aristokratikong pamilya at ngayon ay desperadong nagsisikap na makipagrelasyon sa akin. No wonder, ungol ni Guanzuang. Kakaalis lang ni Qin Yu nang bumalik si Jinlun. Boss, nabalitaan ko na may tumawag kay Qin Yu kamakailan na nag-asikaso sa mga nakakagambalang utos na iyon. May mga nagsasabi na siya ang magiging bagong Hunter King. Sabi ng 2 binata sa tabi ng isang malakas na lalaki. Walang imik ang malakas na lalaki na ito, ngunit puno ng lamig ang mukha. Napakalaki ng kanyang katawan, at nakasuot siya ng tiger skin coat, na mas lalong nakakatakot sa kanyang magaspang na mukha. Ang taong ito ay ang sikat na Jinlun. Wala siyang sinabi sa daan, ngunit nang bumalik siya sa Green Rock Forest, sinipa niya ang pinto ng pinuno ng grupo. Nagulat naman agad ang group leader na nasa hapag. Nang makita niya si Jinlun sa harap niya, tumawa ang pinuno ng grupo at sinabing, Jinlun, bumalik ka na. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jinlun ang pangungusap na ito at malamig na nagtanong, nasaan ang Qin Yu na iyon? Sabihin sa kanya na lumabas. Kabanata 1274, ang pagdating ng sekta ng Heavenly Cloud. Napakalakas ni Jinlun, at may ugali pa siyang minamaliit ang pinuno ng pangkat. Umupo siya sa harap ng team leader at malamig na sinabi, Team leader, mas mabuting huwag mo siyang pagtakpan. Ito ay sa pagitan niya at sa akin. At saka, palaging may hamon sa pagitan ng mga mangangaso. Hindi naman nagmamadali ang team leader. Napangiti siya at sinabing, hindi naman sa pinagtatakpan ko siya. It's just that too unfortunate. Nagkataon lang na nasa labas siya ng shopping. I'm afraid na hindi na siya bumalik sandali. Shopping. Dumilim ang mukha ni Jinlun at malamig na sinabi niya, akala ko kasi may ugali siya. Duwag pala siya. Ibinuko ng pinuno ng pangkat ang kanyang mga kamay. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Jinlun. Hanggat hindi nag-aaway ang dalawa, sapat na. Pagkatapos, nagpatuloy si Jinlun, walang nagmamadali. Hihintayin ko siyang bumalik dito. Bahagyang kumunat ang noo ng team leader at sinabing, ito. Natatakot ako na hindi na siya babalik sandali. Kung hindi siya babalik ng isang araw, hihintayin ko siya ng isang araw. Kung hindi siya babalik ng isang taon, hihintayin ko siya ng isang taon. Kung hindi siya babalik, pagkatapos ay kalimutan ito. Pretuhin mo na lang na parang umalis siya sa organisasyon ng Hunter, malamig na sabi ni Jinlun. Pagkasabi nito, tumalikod si Jinlun at umalis.
Gusto siyang kumbansihin ng pinuno ng pangkat, ngunit sa huli, walang magawa siyang umiling. Alam na alam niya ang ugali ni Jinlun. Higit sa lahat, siya ang tagapag-alaga ng Order of the Hunter Organization, kaya hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay laban sa utos. Dahil alam na alam niya sa kanyang puso na kapag nalabag ang utos ng organisasyon ay mabilis na mawawasak ang organisasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang harapin si Jingbei kanina. Sa kabilang side, nagmamadali sina Chinyu at Guanzu ang patungo sa Gu City. Ang lungsod ng Gu ay ang pinakamalapit na lungsod sa organisasyon ng mga ngaso. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ang sentro ng organisasyon ng mga ngaso sa labas ng mundo. Sa makatuwid, ang lungsod ng Gu ay napakasigla, at mayroong hindi mabilang na mga tao na dumating upang maghanap ng mga kayamanan. Habang nasa daan, ang isip ni Chinyu ay napuno ng lakas ng buhay. Hindi siya makapaghintay na makuha ang lakas ng buhay at mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip, hanggat nabawi niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan, hindi niya maiwasang sumambulat ng hindi maisip na lakas ng labanan, at ang kanyang kaharian ay tataas din ng naaayon. 3 araw silang dalawa bago sila tuluyang nakarating sa paligid ng Gu City. Ang buong paglalakbay ay halos isang disyerto. Nakatingin sa lungsod na nakatayo sa malayo, hindi mapigilan ni Chinyu na panasan ang kanyang pawis. Napakalayo nito, bulong ni Chinyu. Masyadong malawak ang banal na rehiyon. Sa mapa, ang Gu City at ang Hunter Organization ay tila magkatabi, ngunit talagang tumagal sila ng 3 buong araw sa paglalakad. Wala tayong magagawa. Kung tutuusin, hindi maikukumpara ang ating rehiyon sa timog sa gitnang rehiyon. Wala tayong malawak na pagbuo ng teleportasyon, sabi ni Guanzuang. Ang lungsod sa harap nila ay napakalaki. Ang unang bagay na nakita ay ang makakapal na pader ng lungsod. Ang napakalaking gintong mga salita sa pintuan ng lungsod ay lubhang nakasisilaw. Para bang pinaghiwalay ng pader na ito ang dalawang mundo. Sumunod si Chinyu sa likod ni Guanzuang at pumasok sa lungsod. Sa sandaling pumasok siya sa lungsod, naramdaman ni Chinyu na may mali. Bagaman ang buong lungsod ay lubhang maunlad, mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Para siyang tumuntong sa isang sinaunang lungsod, na nagdulot ng takot sa puso ng mga tao. Nakita ni Guanzuang ang pagkalito ni Chinyu at sinabing, may naiwan dito na pagbuo ng proteksyon sa bundok. Ang mundo sa labas ay ipinagkaloob ng sekta ng Tianyan, ngunit sa katunayan, alam nating lahat na ang sekta ng Tianyan ay walang ganoong kakayahan. Tumingin si Chinyu kay Guanzuang at nagtanong gamit ang kanyang mga mata. Bahagyang bumantong hininga si Guanzuang at sinabing, ang lungsod na ito ay umiral dahil alam ng Diyos kung ilang taon na. Ang porma sayon ay natural na iniwan ng dating Panginoon ng lungsod. Wala itong kinalaman sa sekta ng Tianyan. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang banal na rehiyon ay isang lugar kung saan nakikipagkompetensya ang mga henyo. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga dakilang magsasaka sa tribulation stage ang lumitaw. Ang mga kayamanang naiwan nila ay likas na hindi mabilang at mahiwaga. Sa abot ng mata, ang buong lungsod ng Gu ay tila napakayaman. Halos lahat ng lugar ay may mga nagtitinda. Kung ikukumpara sa lungsod kung saan matatagpuan ang sekta ng Tianyan, hindi ito gaanong naiiba. Gayunpaman, ang mga presyo ay mas mura. Katabi kasi ng Hunter Organization. Let's go. Ihahatid muna kita. Tinapot ng malaking palad ni Guanzuang ang balikat ni Chinyu. Sa pangunguna ni Guanzuang, dumating si Chinyu sa pinakamalaking pamilihan sa Gu City. Sa palengke na ito, mayroong halos lahat. Maging ito ay armas, halamang gamot, o lahat ng uri ng kayamanan, makikita ang mga ito dito. Maliban dyan, marami rin ang mga delikadesa na hindi na mapangalanan. Ads by Pop Future. Sa ganitong mataong lugar, natural na makikita sa lahat ng dako ang matataas na opisyal at maharlika. Sa magkabilang gilid ng palengke, may mabibigat na gwardya. Sila ay nasa ilalim ng Panginoon ng lungsod, at bawat isa sa kanila ay may pambihirang lakas. Naglakad-lakad silang dalawa sa palengke sa loob ng isang araw at good mood.
Marami rin silang nabili na kakaiba at kakaibang gadgets. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga kay Chinyu. Para sa isang workaholic tulad ni Chinyu, hindi nagtagal ay nawalan siya ng interes. Big Brother Guanzuang, sa tingin mo ba ay may life energy dito? Tanong ni Chinyu. Talagang persegido ka sa life energy, walang magawang sabi ni Guanzuang. Hindi nagpaliwanag si Chinyu, dahil ang enerhiya ng buhay ay masyadong mahalaga sa kanya. Kahit mayroon, hindi mo ito kayang bayaran. Umiling si Guanzuang. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Para kay Chinyu, hanggat may enerhiya sa buhay, sulit ang panganib. Sa karamihan, aagawin lang niya ito at tatakas. Let's go. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan maaari tayong makakuha ng ilang impormasyon. Tinapik ni Guanzuang ang balikat ni Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, salamat. Sa sandaling ito, may biglaang paggalaw sa kalangitan. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang ilang napakalaking demonyong halimaw na sumusulyap sa kalangitan. Mayroong ilang mga tao na nakatayo sa mga demonyong hayop na may malamig na ekspresyon. Ang nangunguna sa kanila ay isang kabataang kabataan. Bagamat siya ay may maislan at magandang hitsura, may lamig sa pagitan ng kanyang mga kilay na hindi naman kaedad niya. Ito ay ang mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect. Bakit sila nandito? Si Guanzuang ay sumimangot at bumulong. Samantala, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi maiwasan ng kanyang mga mata na titigan ang binatang iyon. Siya ba ang henyong iyon mula sa Heavenly Cloud Sect? Pulong ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan na mahahanap nila tayo ng ganoon kabilis. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Chinyu. Kabanata 1275, ipinakita ng mapanglo na mata ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Baka nakatanggap sila ng ilang balita. Huminga ng malalim si Chinyu. Ano ang mali? Napansin ni Guanzuang ang abnormalidad ni Chinyu. Umiling si Chinyu at hindi nagpaliwanag. Ang mga tao sa paligid ay nagtaas din ng ulo at tumingin sa Fae Beast na dumaraan. Ito ay ang mga tao mula sa sekta ng Tianian. Bakit sila naririto? Ang usapan ng mga tao sa paligid. Pagtingin sa direksyong ito, parang papunta sila sa Imperial Palace. Pumunta sila sa Gu City upang hanapin ang Panginoon ng lungsod. Nang marinig ni Chinyu ang mga talakayan sa paligid, lalong nabalisa si Chinyu. Wala siyang malalim na pangunawa sa sektang makalangit na ulap. Maaari pang ang sabihin na walang nakakaunawa sa tunay na lakas ng sekta ng Heavenly Cloud. Alam lang nila na minsan ay nalampasan na nila ang higit sa kalahati ng Southern Province, kasama ang ilan pang nangungunang sekta, pati na rin ang ilan pang dakilang sekta sa Rayleigh Province. Let's go. Dalhin mo ako para hanapin ang life force, sabi ni Chinyu. Sabi ni Guanjuanjen, pagkatapos ay pinoonin niya si Chinyu sa isang tiyak na lugar. Kailangang sabihin na ang kasaganaan ng Gu City ay talagang nakasisilaw. Kahit na naglalakad sa kalye, makikita ang lahat ng uri ng mga ilaw at makukulay na kislap paminsan-minsan. May mga mandirigma na naman na nag-aaway. Imposibleng makita ang gayong eksena sa Earth. Nga pala, bakit hindi mo gamitin ang iyong espiritual na kapangyarihan? Habang nasa daan, casual na tanong ni Guanzuang. Hindi ito itinago ni Chinyu. Bumantong hininga siya at sinabing, dahil nawala ang aking espiritual na kapangyarihan. Ngayon, patuloy kong binabawi ang lakas ng aking buhay. Ads by Pop Future. Nang marinig ito ni Guanzuang, agad na nabigla si David. Tinitigan niya si Chinyu at sinabing, ibig mong sabihin, wala kang espiritual na kapangyarihan ngayon, at mayroon kang ganoong kakayahan. Masasabi mo na. Bahagyang tumango si Chinyu. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ni Guanzuang. Dati, palaging iniisip ni Guanzuang na ayaw ni Chinyu na gumamit ng espiritual na kapangyarihan, ngunit ang kanyang katawan ay umaasa pa rin sa espiritual na kapangyarihan upang suportahan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Chinyu ay walang espiritual na kapangyarihan. Chinyu? Ayon sa sinabi mo, kung mabawi mo ang iyong espiritual na kapangyarihan, natatakot ako na ang iyong lakas, ay hindi maisip. Nagulat na sabi ni Guanzuang.
Sa oras na iyon, sa tingin ko ay hindi isang problema ang manalo sa isang lungsod sa South Province o maging isang elder ng isang malaking sekta. Napangiti si Chinyu at hindi nagsalita. Hindi niya itinuloy ang paksang ito. Sumunod siya sa likod ni Guanzuang at dumating sa isang tindahan. Ang palamuti ng tindahan na ito ay lubhang maluho. Mayroon itong napakalaking lugar at mukhang museo sa Earth. Pagtapak sa shop, mas naging masigla. Napatingin si Chinyu sa malaking tindahan at nagtanong, ano ang lugar na ito? Ngumiti si Guanzuang at sinabing, kilala ko ang may-ari ng tindahang ito. Maaari kong hilingin sa kanya na tulungan kang hanapin ito. Pagkatapos noon, lumapit si Guanzuang at nagsabi ng ilang salita sa katulong sa tindahan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang damit. Guanzuang, bakit ka nandito? Nang makita niya si Guanzuang, kinulong ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Guanzuang at sinabi, gusto kitang ipakilala sa isang kaibigan. Ito ang ating mangangaso, si Chinyu. Ito ang amo ng Luohai Tower, si Luohai. Pagbati, Boss Luo. Bahagyang yumuko si Chinyu bilang isang paraan ng pagbati. Ads by Pop Future. Yumuko rin si Luohai at sinabing, Guanzuang, bakit mo ako hinahanap? Walang itinago si Guanzuang at sinabi kaagad, may kailangan ang kapatid kong ito. Natatakot akong kailangan niya ang iyong tulong. Haha, just tell me what it is. Hindi ko sasabihin na nasa akin ang lahat dito, ngunit isa ako sa pinakamahusay sa buong Go City, sabi ni Luohai na may mahinang ngiti. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, Boss Luo, kailangan ko ang enerhiya ng buhay, at kailangan ko ito ng madalian. Life energy. Bahagyang nagulat si Luohai. Kumunat ang noo niya at sinabing, hindi madaling hanapin ang bagay na ito. Kung madaling hanapin, hindi kita guguluhin, nakangiting sabi ni Guanzuang. Saglit na natahimik si Luohai at sinabing, sa kasamaang palad, wala akong lakas ng buhay dito. Ngunit huwag kang mag-alala, babantayan kita. Sa sandaling may anumang balita, sasabihin ko kaagad sa iyo. Salamat, Boss Luo. Yumuko si Chinyu at sinabi. Makikita na ang enerhiya ng buhay ay mas kulang kaysa sa inaasahan. Mauna na kayo. May gagawin pa ako doon, kaya hindi ko kayo sasamahan. Bati ni Luohai kay Guanzuang at saka naglakad sa gilid. Sumunod si Chinyu sa likod ni Guanzuang at nagtanong habang naglalakad sila, Kuya Guan, mapagkakatiwalaan ba natin itong Luohai? Kinaway-kaway ni Guanzuang ang kanyang kamay at sinabing, ano ang dapat pagkatiwalaan? Itinulak lamang ito ng mga interes. Ang Luohai Tower na ito ay may malapit na kaugnayan sa ating organisasyon ng Hunter. Natural, bibigyan nila tayo ng kaunting mukha. Tumango si Chinyu. Totoo iyon. Pagkatapos ng lahat, maraming mga kayamanan ang nakuha mula sa Demon Beasts. Hindi nagtagal, umalis silang dalawa sa Luohai Tower. Sumunod si Chinyu sa likod ni Guanzuang at dumating sa isa pang espesyal na lugar, ang Stone Gambling Shop. Ang Stone Gambling Shop na ito ay halos ang pinakabuhay na lugar sa buong mataong distrito. Ads by Pop Future. Ang kalikasan ng tao ay sakam, maging sa mga magsasaka. Sa makatuwid, hanggat ito ay nauugnay sa pagsusugal, kadalasan ay walang kakulangan sa negosyo. Pinakamainam na huwag hawakan ang lugar na ito, mahinang paalala ni Guanzuang. Maraming taon na akong nasa Go City, kaya alam ko ang routine dito, 99% ng mga hilaw na batong ito ay basura na pinili ng isang tao. Kahit na 10,000 piraso ay maaaring hindi sapat upang makagawa ng isang kayamanan. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba, ngunit medyo interesado siya. Ang dahilan ay walang iba kundi ang kontrol ni Chinyu sa mapanglo na mata ng Diyos. Ang tiwangwang na mata ng Diyos ay nakakakita sa kawalan, kaya natural na walang mapagtatagwan ang mga hilaw na bato. Medyo nalilibang lang ako, nakangiting sabi ni Chinyu. Hinailan ni Guanzuang si Chinyu pabalik at walang magawa, anak, hindi ka talaga nakikinig sa payo. Hindi nagpaliwanag si Chinyu. Maraming tao sa paligid ng gambling den. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng marangya at may pambihirang hitsura.
Ang mga espiritong barya sa kanilang mga kamay ay itinapon sa malalaking dakot. Napakamahal ng aura ng buhay, at kapos ako sa pera. Maaaring ito ang paraan para kumita ng pera, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Ang mga hilaw na bato dito ay napakamahal. Alinman sa mga ito ay nagkakahalaga ng 10,000 spirit coins. At mayroong hindi bababa sa 10,000 mga hilaw na bato sa tindahan ng sugal na bato na ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Chin Yu. Kumikislap ang kanyang glebela nang lumitaw sa kanyang isipan ang mapanglo na mata ng Diyos. Saan man dumaan ang mata, malalantad ang loob ng hilaw na bato. Katulad talaga ng sinabi ni Guanzuang. Hindi mapigilan ni Chin Yu na sumimangot. Karamihan sa mga hilaw na bato dito ay walang laman, at kakaunti ang mga kayamanan. Ngunit hindi nagtagal, nakakita si Chin Yu ng hindi pangkaraniwang hilaw na bato. Ang hilaw na batong ito ay mukhang karaniwan, at ito ay hindi naiiba sa iba pang mga hilaw na bato. Sa gilid ng hilaw na bato, nakasulat ang presyo, 30,000 spirit coins. Walang iniisip, itinuro ni Chin Yu ang hilaw na bato at sinabing, pakiusap tulungan mo akong putulin ang pirasong ito. Okay. Agad na kinuha ng Master of the Stone Gambling Shop ang hilaw na batong ito at agad itong pinutol sa harap ng mga mata ng lahat. Kabanata 1276, mga damit na nagpapadalisay ng kaluluwa. Ang hilaw na batong ito ay ibang-iba sa mga nasa Earth. Ang pagbubuklod ng panloob na chi ay isang natatanging kasanayan. Napakahirap makadama ng anuman mula sa hilaw na batong ito, maliban kung ang isa ay isang nangungunang master. Habang unti-unting binubuksan ang hilaw na bato, ang mga bakas ng panloob na chi ay tumagas. Ang mga bakas ng berdeng likido ay dahan-daang umaagos mula sa hilaw na bato. Isang babe ang lumitaw. Ito ay ambergris. Pulalas ng isang tao. Nagmamadali ding kinuha ng master ng shop sa gilid ang ambergris. Sir, gusto mo ba itong ambergris? Tanong ng master. Naguguluhan na tanong ni Chin Yu, ano ang ibig mong sabihin? Sir, mukhang ito ang unang beses mo dito. Kung gusto mo, sa iyo ito. Kung ayaw mo, babawiin namin, sabi ng master. Tumingin siya sa ambergris at sinabi, ito ay humigit kumulang 40,000 spirit coins. Ayoko. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay nang hindi nag-iisip. Maswerte ka, gulat na sabi ni Guanzhong Juang. Pamulong si Chin Yu, kakasimula pa lang ng magandang palabas. Pagkatapos sabihin iyon, muling binuhay ni Chin Yu ang mata ng Diyos at tumingin sa hilaw na bato. Tulungan mo akong buksan iyon. Itinuro ni Chin Yu ang isang hilaw na bato at sinabi. Dahan-daang bumukas ang hilaw na bato at muling nahulog ang isang kayamanan. Ito ay isang sandata. Bagamat hindi ito mahal, ang halaga ng pagbawi ay nasa 50,000 spirit coins. Gusto ko rin yan. Ads by Pub Future. Bumukas ang ikatlong piraso at isa pang kayamanan ang nahulog. Hindi nito maiwasang mapasigaw sa gulat ng mga tao sa paligid. Lahat sila ay tumingin kay Chin Yu, ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa. Gusto ko rin ang isang iyon, at ang isang iyon din. Isa-isang pinutol ang mga hilaw na bato, at ang bawat piraso ay nagbunga ng isang kayamanan. Dahil dito, naging sobrang pangit ang ekspresyon ng Master of the Stone Gambling Shop. Wala pang 2 oras, nakakuha na si Chin Yu ng kabuoang 300,000 spirit coins. Kung magpapatuloy ito, malamang na mawalan sila ng pera hanggang mamatay. Si Guanzuang, na nanonood mula sa gilid, ay may mukha na puno ng pananabik. Bilang isang taong mahilig magsugal, hindi niya maiwasang maramdaman ang pangangati ng kanyang mga kamay. Habang si Chin Yu ay nagsasaya, ang henyong kabataan mula sa Heavenly Cloud Sect ay dumating sa Imperial Palace ng Gu City. Ang Panginoon ng lungsod ng Gu City ay nagmamadaling lumabas upang personal na tanggapin siya. Young Master Ling Yun, bakit ka nandito? Lumapit ang Panginoon ng lungsod at nakangiting nagtanong. Ang kabataang kilala bilang Ling Yun ay malamig na tumingin sa Panginoon ng lungsod. Ang malamig niyang titig ay nagpalamig sa puso ng isa. Maging ang Panginoon ng lungsod ng Gu City ay hindi maiwasang hindi mapalagay. Hindi pinansin ni Ling Yun ang City Lord at strode sa Imperial Palace.
Naguguluhan man ang City Lord ay hindi na siya naglakas loob na mag-isip at mabilis na sumunod. Si Lingyun ay hindi pa matanda, 17 taong gulang lamang. Gayunpaman, ang kanyang aura ay hindi mas mababa sa City Lord. Sa sandaling ito, nakaupo si Lingyun sa trono ng Panginoon ng lungsod. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Natahimik ang buong malaking bulwagan. Walang nang-ahas na huminga ng malakas. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, sa wakas ay nagsalita si Lingyun. Ads by Pop Future. Tumingin siya sa Panginoon ng lungsod at sinabi, naghahanap ako ng taong nagngangalang Chinyu. May nagsabi na nawala siya malapit sa Gu City. Chinyu. Sino siya? Mukhang medyo nalilito ang Panginoon ng lungsod. Ang mga salita ni Lingyun ay napakasimple. Isang patay na tao. Ang ekspresyon ng Panginoon ng lungsod ay lubhang nagbago. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ng Panginoon ng lungsod. Susubukan kong hanapin siya, malamig na sagot ni Lingyun. Bahagyang tumango ang Panginoon ng lungsod. Sige, susubukan ko ang lahat. Ang lungsod ng Gu ay may malaking populasyon at napaka-mobile. Maraming tao ang pumunta rito para maghanap ng mga kayamanan. Kaya naman, hindi ganoon kadaling maghanap ng tao. Sinabi ng Panginoon ng lungsod, maaari ko lang masil agad ang lungsod at mag-imbestiga. Gayunpaman, kung ganoon ang kaso, magkakaroon tayo ng problema. Kung may mga importanteng tao sa Gu City na nakatalaga dito, tiyak na hindi sila masisiyahan kung sila ay selyado sa lungsod. Sa oras na iyon, natatakot ako na ito ay magiging mahirap. Agad na kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Lingyun. Malamig niyang tiningnan ang Panginoon ng lungsod at sinabing, ayokong makarinig ng anumang dahilan. Gusto kong makita ang mga resulta sa loob ng 3 araw. Sinabi ng Panginoon ng lungsod sa isang malalim na boses, Young Master Lingyun, natatakot ako, kailangan ko ng pangako mula sa iyo. Kung nasaktan mo ang isang tao na hindi dapat masaktan dahil sa pagsasara ng lungsod, ang iyong sekta ng Tianyan ay kailangang managot para dito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lingyun, at may bakas ng displeasure na lumitaw sa kanyang mukha. Dahil ito ang negosyo ng sekta ng Tianyan, sa tingin ko walang sinuman ang hindi magbibigay sa amin ng mukha, gaano man kahalaga ang tao. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa paligid ni Lingyun ay tumulong na mamagitin sa sitwasyon, na nagpatigil sa galit ni Lingyun. Ang iyong mga salita ay sapat na. Tumango ang Panginoon ng lungsod. Ads by Pop Future. Uutusan ko silang isil ang lungsod ngayon. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, nagsasaya si Chinyu sa tindahan ng stone gambling. Siya ay kumita ng higit sa $1,000,000. Ang labis na figure na ito ay nagpasigla sa lahat. Panahon na para umalis. Kung magpapatuloy ka sa paglalaro, magagalit ang may-ari ng tindahan dahil sa kahihiyan, paalala ni Guanzuang sa kanya. Sumang-ayon si Chinyu. Itinuro niya ang isang hilaw na bato at sinabing, ang huli. Bagamat ayaw ng may-ari ng tindahan, ayaw niyang ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa harap ng napakaraming tao. Habang nabuksan ang hilaw na bato, ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay sumabog. Isang nakakasilaw na liwanag ang dumaan, at pagkatapos ay lumitaw sa harap ng lahat ang isang kayamanan na tila isang gauze robe. Ang kayamanan na ito ay medyo ethereal, at tila hindi ito totoo o totoo. Ito ay lubhang kakaiba, ngunit kahit sino ay maaaring sabihin na ito ay hindi pangkaraniwang. Ito ang damit na pampidalisay ng espiritu. Sa sandaling ito, biglang may nagsalita sa karamihan. Tama, ito ay eksaktong kapareho ng damit na pampidalisay ng espiritu sa mga talaan. Kaibigan, ang swerte mo ay talagang nakakuha ka ng damit na pampidalisay ng espiritu. Naguguluhan na tanong ni Chinyu, para saan ang damit na pampidalisay ng espiritu? Ang katabi niya ay nagpaliwanag, hindi mo man lang alam ang tungkol sa garment na pampidalisay ng espiritu. May sabi-sabi na ang bagay na ito ay ginagamit upang protektahan ang primordial spirit. Hangga't pinipino mo ang item na ito ay tulad ng paglalagay ng isang layer ng baluti sa primordial spirit. Nang hindi hinintay na magulat si Chinyu, mabilis na naglakad ang master ng shop.
Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kaibigan, handang bawiin ng aming tindahan ang bagay na ito sa presyong 1,000,000 spirit coins." Mabilis na umiling si Chinyu. Para kay Chinyu, ang damit na nagpapadalisay ng espiritu ay isang bagay na kailangan niya kaagad. Siya ay may malakas na pisikal na katawan, ngunit palagi siyang nag-aalala na ang kanyang primordial na espiritu ay mapuputol. Kung nakuha niya ang item na ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Paumanhin, kukunin ko ang item na ito, sabi ni Chinyu. Agad na kumunat ang noo ng master at walang malay na tumingin sa likuran niya. Maya-maya, lumabas ang isang medyo may edad na lalaki. Kabanata 1277, pagsasara ng mga pintuan ng lungsod. Lumakad ang taong ito na parang dragon at tigre. Pambihira ang bawat paghinga niya. Siya ay walang iba kundi ang may-ari nitong tindahang sugal na bato. Lumakad ang may-ari sa harap ni Chinyu, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kaibigan, taos-pusong kinukuha ng aming shop ang item na ito, paano kung 5,000,000 spirit coins?" Nang marinig ang numerong ito, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. 5,000,000 spirit coins. Ito ay simpleng kapalaran. Ang bilang na ito, kahit para kay Chinyu, ay puno ng tukso. Gayunpaman, natahimik siya saglit, ngunit umiling pa rin at sinabing, "Pasensya na, kailangan ko rin ang item na ito." Ngumiti ang amo at sinabing, "Kaibigan, pangalanan mo ang presyo." Walang magawang sinabi ni Chinyu, "Hindi ito tungkol sa presyo. Kailangan ko lang ang item na ito, kaya gaano man ito kalaki, imposible." Hehe, paano mo malalaman na imposible nang walang presyo? Lahat ay may presyo, walang pakialam na sabi ng amo. Nang makitang mapilit siya, sinabi ni Chinyu, "Sige, 100,000,000 spirit coins, paano?" Pagkasabi niya nito ay agad na naging berde ang mukha ng amo. Sabi niya sa madilim na mukha, "Friend, niloloko mo ba ako?" Walang magawang sinabi ni Chinyu, "Hiniling mo sa akin na mag-alok. Paano mo ito masisisi sa akin?" Bahagyang ipinikit ng amo ang kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ni Chinyu at bumulong, "Kaibigan, napakalaki ng kinikita mo sa aking tindahan, at ngayon ay hindi mo pa rin ako binibigyang mukha. Naisip mo na ba ang kahihinatnan?" Nang marinig ito, hindi na nagsalita si Chinyu at inagaw ang damit na nagpapadalisay ng espiritu. "Ayaw ko kapag pinagbabantaan ako ng mga tao," sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ng may-ari. Itinaas niya ang kanyang kamay sa balikat ni Pat Chinyu, ngunit walang awang itinulak siya ni Chinyu palayo. Lalo pa nitong ikinahihiya na siya na kanina pa ay nahihiya. Okay. Tatandaan kita, malamig na sabi ng may-ari. Alam din ni Chinyu na hindi magandang manatili dito ng matagal, kaya tumalikod siya at umalis kasama si Guanzuang. "Kuya Guanzuang, ipauubaya ko sa iyo ang usapin ng pagbili ng kagamitan." Kinuha ni Chinyu ang isang card na 500,000 at ibinigay ito kay Guanzuang. Mayroong 500,000 sa card na ito. Bumili ng ilang magagandang kagamitan para sa lahat. Nagulat na sinabi ni Guanzuang, 300,000 lang ang binigay ng pinuno, ikaw. "Babayaran ko ang natitira," sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Sa oras na ito, hinayla ni Guanzuang si Chinyu at sinabing, "Saan ka pupunta?" "Masama ang pakiramdam ko," sabi ni Chinyu sa malalim na boses. "Walang oras para magpaliwanag. Hihintayin kita sa labas ng lungsod." Pagkatapos sabihin ito, si Chinyu ay nagmamadaling tumakbo palabas ng Gu City. Si Chinyu ay palaging sobrang sensitibo sa panganib. Mga ad ng pop future. Sa sandaling ito, naramdaman din niya na may mali. Bilang karagdagan, ang Young Master ng Heavenly Cloud Sect ay nakarating na sa Gu City, kaya mas mabuting umalis sa lalong madaling panahon. Naisip ni Guanzuang na nag-aalala si Chinyu sa may-ari ng Stone Gambling Shop, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Habang nagmamadaling umalis si Chinyu sa Gu City, ang Heavenly Cloud Sect ay naglabas ng utos ng pagpatay. Hindi lamang iyon, ang buong lungsod ay inihayag na sarado.
Nagpadala ang Panginoon ng lungsod ng mabibigat na hukbo upang bantayan ang bawat labasan. Bukod doon, inactivate din nila ang City Protection Array. Pinalot ng malaking hanay ang buong lungsod ng Go. Walang makatakas. Dahil sa biglaang pagbabago, maraming tao ang hindi mapalagay. Si Guanzuang, na bumibili ng mga kagamitan, ay hindi napigil ang sumimangot. Sa sandaling ito, nagsimulang maglabas ng warrant of arrest ang mga sundalo ng Gu City. Lahat, huwag mag-alala. Tinusunod lang namin ang utos ng sekta ng Tiania na maghanap ng kriminal. Ang Panginoon ng lungsod ay napakatalino. Tinadya niyang ihayag ang makalangit na sekta ng ulap upang maiwasang masaktan ang isang taong hindi niya dapat gawin. Maraming pinaghahanap na abiso ang nagmula sa lahat ng direksyon. Nakita rin ni Guanzuang, na bumibili ng kagamitan, ang mga kagamitan na nakapaskil sa tindahan ng mga armas. Natarante siyang tumingin sa wanted notice. Nang makita niya ang taong nasa wanted notice, nagbago ang ekspresyon niya. Chin Yu. Ang mga mata ni Guanzuang ay kasing laki ng mga tansong kampana. Mga ad ng Pop Future. Hindi niya inaasahan na ang taong gusto ng sekta ng Heavenly Cloud ay si Chin Yu. Kaibigan, maari ko bang itanong, ano ang ginawa ng taong nasa wanted poster? Hinailan ni Guanzuang ang isang sundalo mula sa Gu City at nagtanong. Tinulyapan ng sundalo si Guanzuang at sinabing, hindi ako sigurado. May chismis na nasugatan niya ang isang tagapag-alaga ng Heavenly Cloud Sect. Nasugatan ng isang tagapagtanggol ng sekta ng Tianien. Lalo nitong ikinagulat si Guanzuang. Alam niya na sinaktan ni Chin Yu ang sekta upang makatakas, ngunit hindi niya inaasahan na nasaktan niya ang numero 1 sekta sa South Province, ang sekta ng Tianian. At nasugatan pa niya ang kanilang tagapagtanggol. Bakit? Nakita mo na ba siya dati? Tanong ng opisyal. Nagmamadaling umiling si Guanzuang at sinabing, hindi, curious lang ako. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Guanzuang na may mali. Sa nakalipas na ilang araw, maraming tao ang nakakita sa kanya at ni Chin Yu na naglalakad ng magkasama. Kung hindi sila umalis ngayon, baka may mangyaring masama. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling bumili si Guanzuang ng kagamitan at nagmamadaling lumabas ng lungsod. Mahigpit pa ring binabantayan ang labasan. Lumakad si Guanzuang sa takot, natatakot na siya ay mapahinto. Sa kabutihang palad, kinuha lamang ng opisyal ang larawan ni Chin Yu at inihambing ito sa kanya. Nang makitang hindi si Chin Yu, hinayaan niya si Guanzuang. Sa sandaling lumabas siya sa gate ng Gu City, tumakbo si Guanzuang para sa kanyang buhay. Natatakot siya na baka may makahabol. Kuya Guan. Habang tumataka si Guanzuang, biglang tumalon si Chin Yu at sinunggaban si Guanzuang. Sa sandaling ito, si Guanzuang ay parang nagulat na ibon, natakot kay Chin Yu at sumuray-suray. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at nag-aalalang sinabi, Chin Yu, hinuhuli ka ng mga tao ng Heavenly Cloud Sect. Naglabas ng warrant ang City Lord ng Gu City para sa pag-aresto sa iyo. Bahagyang pinaikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, tulad ng inaasahan, hinahanap nila ako. Paano mo nasaktan ang Heavenly Cloud Sect, kid? Alam mo ba kung sino ang Heavenly Cloud Sect? Hindi napigilan ni Guanzuang na sumigaw. Napabuntong hininga si Chin Yu at sinabing, pinatay ko ang isa sa kanilang mga disipulo, binugbog ang isa sa kanilang matatanda, at binasag pa ang katawan ng isang tagapagtanggol. Kabanata 1278, ang nangingibabaw na gintong gulong. Hindi napigilan ni Guanzuang na manlaki ang kanyang mga mata, na parang mga kampanang tanso. Napabuntong hininga si Chin Yu, pagkatapos ay tumingin kay Guanzuang at sinabing, noong lumabas ka, walang nagpahirap sa iyo, tama ba? Hindi, ngunit hindi magandang manatili dito ng matagal. Siguradong mapapansin nila mamaya, sabi ni Guanzuang. Bumalik tayo dali. Sumimangot si Chin Yu at sinabing, nag-aalala ako na kung babalik ako, ay duwit ko ang buong Hunter Organization. Ikinaway ni Guanzuang ang kanyang kamay at sinabing, malamang na hindi. Kahit ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi handang ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa ating organisasyon ng mga ngaso. Narinig na ito ni Chin Yu noon, ngunit hindi siya masyadong sigurado.
Mukhang hindi masyadong malakas ang pinuno ng pangkat na iyon, at si Chin Yu ay hindi nakakita ng maraming eksperto sa buong organisasyon ng Hunter. Maging ang tinaguriang hari ng mga mangangaso, si Jin Lun, ay nasa gitnang yugto lamang ng Almighty Realm. Paanong dahil sa lakas na iyon, ang Heavenly Cloud Sect ay matakot? Nakita ni Guanzuang ang pagdududa ni Chin Yu at walang pakialam na sinabi, huwag kalimutan, ang organisasyon ng mangangaso ay napakalaki, at ang aming supply ay kumakalat sa buong South Province at kahit higit sa kalahati ng Li Province. Alam mo ba kung gaano karaming interes ng mga tao ang nasasangkot? Kung maalis ang organisasyon ng Hunter, ito ay magiging katulad ng paghawak sa cake ng karamihan ng mga tao. Gagawin ba ito ng sektang Heavenly Cloud? Biglang natauhan si Chin Yu. Ito ay lumabas na kahit sa mundo ng paglilinang, mayroong isang figure ng kapital. Kapag may nagmonopoliya sa isang partikular na industriya, nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng napakataas na katayuan. Kung gayon, magmadali tayong bumalik, sabi ni Chin Yu. Sagot ni Guan Zhuangjian. Hindi na nagsalita pa ang dalawa at nagmamadaling pumunta sa Hunter Organization. Nang malapit na silang makarating sa organisasyon ng mangangaso, huminto si Guan Zhuangjian sa kanyang mga landas. Sinabi niya sa malalim na boses, Chin Yu, pinakamahusay na huwag mong sabihin ito kahit kanino kung sakaling magdulot ito ng hindi kinakailangang panik. Tumango si Chin Yu at sinabing, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Pagkatapos, nagmamadali silang dalawa pabalik sa organisasyon ng Hunter. Sa sandaling bumalik sila, sabik na tumakbo si Zhongwu. Sa sandaling nakita niya si Zhongwu, agad na nakaramdam si Chin Yu ng kaunting awkward. Matagal nang nakalimutan ni Chin Yu ang hiniling niyang dalhin ni Chin Yu. Iyon. Pasensya na. Nakalimutan ko kung ano ang ipinadala mo sa akin, awkward na sabi ni Chin Yu. Natigilan si Zhongwu, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, okay lang. Hindi ko sinabi sa iyo iyon. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay pumunta sa harap ni Chin Yu at bumulong, hindi umalis ang gintong gulong na iyon. Hinihintay ka niya. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Chin Yu. Talaga. Medyo nagulat na sabi ni Chin Yu. Sumimangot si Zhongwu at sinabing, Chin Yu, ang gintong gulong na ito ay hindi simple. Ikaw. Alam ko. Kinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabi. Sinaway ni Guanzuang, na nasa gilid, huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Maligaw ka. Sinundan ni Chin Yu si Guanzuang at naglakad patungo sa organisasyon ng mangangaso. Hindi nagtagal, lumakad din si Jingbai. Hinaronggan niya ang daanan ni Chin Yu at nagtanong, paano ito? Nabili mo ba lahat ng kagamitan? Oo, nandito na lahat. Inalog-alog ni Guanzuang ang kanyang special magic artifact. Bahagyang tumango si Jingbai. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Chin Yu. Hinihintay ka ni Jin Lun. Bilisan mo at umalis ka, sabi ni Jingbai sa malalim na boses. Ngumiti si Chin Yu at sinabing, bakit ako aalis? Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Sabi ni Jingbai na may madilim na mukha, Chin Yu, itong si Jin Lun. Alam kong hindi siya simple, putol ni Chin Yu kay Jingbai. Kung siya ay isang simpleng kalaban, ayaw ko siyang hanapin, nakangiting sabi ni Chin Yu. Sumimangot si Jingbai at same time na nagpayo, Chin Yu, si Jin Lun ay may mayaman na karanasan sa pakikipaglaban. Hindi ko alam kung ilang demonyong halimaw ang napatay niya. Alam kong hindi ka karaniwan, ngunit mas mabuting umiwas sa matalim na gilid sa ngayon. Magsasalita na sana si Chin Yu nang biglang lumapit ang dalawang malalakas na lalaki. Ikaw si Chin Yu. Mabilis na naglakad ang dalawang malalakas na lalaki. Itinaas pa ng isa sa kanila ang kanyang kamay at inilagay ito sa balikat ni Jingbai. Bahagyang kumunat ang noo ni Jingbai. Sinubukan niyang tanggalin ang mga palad ng dalawang lalaki, ngunit nalaman niya na ang lakas ng dalawang lalaki ay napakalakas. Jingbai? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo siyang palayain? Gusto mo bang masaktan ang amo naming si Jin Lun? Nakangiting-ngiti ng dalawang lalaki. Habang nagsasalita sila, bumigat at bumigat ang lakas sa kanilang mga kamay.
Ang dalawang lalaking ito ay malalaki, at ang kanilang mga palad ay parang cattle fan. Si Jingbei, sa kabilang banda, ay medyo maislan at maganda. Halos kurutin ng palad na ito ang buong braso niya na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit. Malamig na sinulyapan ni Chinyu ang matipunong lalaki at sinabing, hayaan mo na. Nagtaas ng kilay ang brawny na lalaki. Pinalaki niya si Chinyu at sinabing, ako ba ang kinakausap mo? O ano? Mas mabuting palayain mo kaagad si Jingbei. Ayokong maulit ang sarili ko, malamig na sabi ni Chinyu. Ngumisi ang matipunong lalaki, anak, ikaw. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at nabali ang kanyang braso. Ang braso na kasing kapal ng puno ng kahoy ay nabasag agad. Maging ang mga buto ay nadurog. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa buong mukha ni Jingbei, ngunit ang ekspresyon ni Jingbei ay lalong pangit at pangit. Alam niyang hindi maiiwasan ang labanang ito. Bata, maghintay ka lang. Tinakpin ng brawny na lalaki ang kanyang putol na braso at mabangis na sinabi. Kung lalaki ka, huwag kang tumakbo. Babala ng kausap. Gumisi si Chinyu, bakit ako tatakbo? Hihintayin ko si Jinlun dito. Good. You have guts. Ibinagsak ng dalawang lalaki ang mga salitang ito at nagmamadaling umalis. Tumingin si Chinyu kay Jingbei at sinabing, okay ka lang. Kumunot ang noo ni Jingbei at sinabing, Chinyu, si Jinlun ay isang taong sobrang mapagmataas. Tinaktan mo ang kanyang mga tao, kaya tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi ako natatakot sa kanya. May gustong sabihin si Jingbei, ngunit naputol ito ni Chinyu sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Kuya Guan, ibigay mo kay Jingbei ang kagamitan. Babalik muna ako sa kwarto ko, sabi ni Chinyu. Ibinuka ni Guanzuang ang kanyang bibig, ngunit sa huli, tumango lamang siya. Kabanata 1279, ang genius ng sekta ng Heavenly Cloud. Medyo curious din si Chinyu kay Jinlun. Hindi niya alam kung anong klaseng tao si Jinlun. Ang alam lang niya ay napakalakas niya at kilala bilang Hunter King. Gayunpaman, ang pagganap ng kanyang mga nasasakupan ngayon ay lubhang nakapinsala sa kanyang impresyon kay Chinyu. Tinala ni Guanzuang at Jingbei ang kagamitan pabalik sa bodega ng kagamitan. Maraming mga mangangaso ang dumating upang kolektahin ang mga kagamitan. Dragon Horn Bow. Ang kagamitan sa pagkakataong ito ay tila kakaiba. Ito ang Blazing Sun Sword. Mukhang medyo mahal ang nagliliyab na Sun Sword na ito. Bilis, tingnan mo. Ito ay uhaw sa dugo na galit na espada. Polish *T, sa pagkakataong ito ang pinuno ng grupo ay nagpapalabas ng dugo. Tumingin din si Jingbei kay Guanzuang na may kainahinala, na parang naghihintay ng paliwanag ni Guanzuang. Ikinaway ni Guanzuang ang kanyang kamay at sinabing, si Chinyu ay personal na nagbayad ng 200,000 yuan para i-update ang kagamitan para sa lahat. Chinyu. F***, napaka mapagbigay. Sa pagkakaalam ko, mukhang hindi niya kailangan ng anumang kagamitan. TSK. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang mangangaso na gumagastos ng kanyang sariling pera upang i-upgrade ang aming mga kagamitan. Ang gayong dedikasyon ay talagang hinahangaan ko siya. Pagkatapos ng paglipat na ito, muling tumaas ang reputasyon ni Chinyu sa organisasyon ng Hunter. Para kay Chinyu, ito ay ganap na hindi inaasahan. Naramdaman lang niya na malaki na ang kinita niya, at hindi mahalaga kung gumastos siya ng kaunti. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng hindi inaasahang tagumpay. Ads by Pop Future. Nanatili si Chinyu sa kanyang silid, hawak sa kanyang kamay ang damit na nagpapadalisay ng Diyos, at sinimulang pag-aralan itong mabuti. Ang mga damit na nagpapadalisay ng Diyos ay kumikislap na may kakaibang liwanag. Sa ilalim ng takip ng liwanag na ito, ang buong Diyos na nagpapadalisay ng mga damit ay mukhang malabo, napaka-mystical. Ito ay talagang isang kayamanan. Hinawakan ni Chinyu ang spirit refinement na kasuotan at naramdaman lamang niya ang isang bakas ng lamig. Habang pinag-aaralan ni Chinyu ang spirit refinement garment, naamoy na ng Gusiti ang impormasyong may kaugnayan sa Chinyu.
Pagkatapos ng lahat, naglaro si Chin Yu sa pinakamalaking palengke ng Gu City sa loob ng isang araw. Ngayong nailabas na ang wanted notice, maraming tao ang tumakbo sa palasyo ng Imperial upang iulat ito. Sa pagtingin sa mga balita na patuloy na lumalabas, ang mga kilay ng Panginoon ng lungsod ay lalong humigpit. Walang ibang dahilan. Ang lugar na sinabi sa kanya ng mga taong ito ay matagal nang nawala. Nangangahulugan ito na matagal nang umalis si Chin Yu sa lungsod ng Gu at nawala muli ang lahat ng impormasyon. Umupo si Ling Yun sa upuan na dapat ay sa kanya. Lalong naging malamig ang ekspresyon niya. Dahil sa malayelong layuning pagpatay na iyon, maging ang Panginoon ng lungsod ay hindi komportable. Narinig na niya ang henyong kabataang ito. May chismis na ang taong ito ay lubhang malupit. Nakapatay na siya ng hindi mabilang na tao sa murang edad at gustong-gusto niyang patayin ang buong lungsod. Wala siyang ipinagkaiba, mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Hindi mabilang na mga tao ang pinagalitan siya sa kanyang likuran para sa gayong malupit na mga aksyon. Gayunpaman, siya ang mahalagang babe ng sekta ng Heavenly Cloud. Walang nang ahas na i-provoke siya. Basta ba kayong mga taga-Gu City? Ang mga daliri ni Ling Yun ay tumapik sa mesa. Bawat hampas ay tila tumatama sa puso ng lahat. Ads by Pop Future. Sinabi ng Panginoon ng lungsod sa malalim na boses, huwag kang mag-alala. Dahil nakapunta na siya sa Gu City, tiyak na makakahanap tayo ng impormasyon na may kaugnayan sa kanya. Tumayo si Ling Yun sa sandaling ito at sinabing dahan-dahan, nawala na ako ng pasensya. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpakaba sa lahat. Sumimangot ang Panginoon ng lungsod at sinabing, ano ang gusto mo? Ibinuka ni Ling Yun ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang biglang may nagulat ng malakas mula sa labas. Panginoon ng lungsod, may nagsasabing nakakaalam tungkol kay Chin Yu. Nagmamadaling pumasok ang isang spy. Nagningning ang mga mata ng Panginoon ng lungsod habang nagmamadaling sinabi, pasukin mo siya dali. Makalipas ang ilang minuto, kasama ng ilang mabibigat na sundalo, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng brocade na kanyan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang may-ari ng tindahan ng sugal na bato. Matapos makapasok sa palasyo, lumuhad siya sa harap ng Panginoon ng lungsod na may tunog na, plop. Greetings, City Lord, sabi ng may-ari ng Stone Gambling Shop na may nanginginig na boses. Ang Panginoon ng lungsod ay nag-aalalang sinabi mo na nakita mo si Chin Yu. Nasaan siya? Walang lakas ng loob na itago ang may-ari ng tindahan ng sugal na bato. Sinabi niya kaagad sa Panginoon ng lungsod ang nangyari. Ang Chin Yu na iyon ay dumating kasama ang isang taong nagngangalang Guanzuang. Sa palagay ko siya ay mula sa organisasyon ng mga ngaso, sabi ng may-ari ng tindahan ng Stone Gambling. Hunter Organization. I see. Pinaikit ni Ling Yun ang kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti. Ads by Pop Future. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa'yo dahil lang sa nagtago ka sa Hunter Organization? Sinabi ng Panginoon ng lungsod sa isang malalim na boses, Young Masterling, ang Hunter Organization na ito ay hindi katulad ng ibang mga organisasyon. Pinakamabuting mag-ingat. Sa pagkakaalam ko, napaka-protective nila. Hindi magiging madali para sa kanila na ibigay ka. Napatingin si Ling Yun sa Panginoon ng lungsod at malamig na sinabi, tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng mga bagay? Ibinuka ng Panginoon ng lungsod ang kanyang bibig at mapait na ngumiti. I don't dare. Malamig na bumantong hininga si Ling Yun at agad na tumayo. Pumunta tayo sa organisasyon ng mga ngaso. Young Master Ling. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tinawag ng may-ari ng Stone Gambling Shop si Ling Yun. Napangiti siya at sinabing, nakatulong ako ng husto sa sekta ng Heavenly Cloud. I wonder kung may reward. Naningkit ang mahaba at singkit na mga mata ni Ling Yun nang marinig niya iyon. Mabilis na bumangon ang isang tense na kapaligiran sa malaking bulwagan. Masama ang pakiramdam ng lahat, pero ang may-ari ng Stone Gambling Shop lang ang hindi nakakaintindi. Gusto mo ng reward? Malamig na tanong ni Ling Yun. Napangiti ng nakakaloko ang may-ari ng tindahan ng sugal na bato. Natural na pinakamaganda kung mayroong anumang gantimpala. Bahagyang tumango si Ling Yun.
Tumingin siya sa may-ari at nginisyan, sige, bubusugin kita. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang naunat ang daliri ni Lingyon at isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri. Ang sinag ng liwanag na ito ay napakabilis. Sa isang iglap, tumusok ito sa noo ng may-ari. Damanak ang sariwang dugo sa red carpet. Dirdiretsong nahulog ang may-ari ng Stone Gambling Shop. Tumingin si Lingyon sa bangkay at mahinahong sinabi, maaari mo lamang kunin ang ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lingyon at umalis. Tinala niya ang tatlong makapangyarihang eksperto at sumugod patungo sa organisasyon ng mangangaso. Kabanata 1280, sinalakay ang gintong gulong. Unti-unting nagdilim ang langit. Sa berdeng kagubatan ng bato, panapanahong maririnig ang mga dagindong ng mga mababanges na hayop, at yumanig ang kagubatan. Si Chinyu ay nakaupo sa kanyang silid, pinag-aaralan pa rin ang kanyang espirito sa paglilinang ng mga damit. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Pagkatapos, isang napakalaking lalaki ang nakitang nakatayo sa pintuan. Tinakpin talaga ng katawan niya ang buong pinto. Maging si Guanzuang ay mukhang maliit sa kanyang harapan. Kuya Jinlun, siya iyon. Ang matipunong lalaki na ang braso ay nabali ni Chinyu ay itinuro si Chinyu at sumigaw. Malamig na tiningnan ni Jinlun si Chinyu at sinabing, ikaw si Chinyu. Ngumiti si Chinyu at sinabi sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan, ikaw ang tinatawag na Hunter King, Jinlun. Hindi pinansin ni Jinlun ang pangungusap na ito at sinabi sa malamig na tono, bakit mo sinaktan ang aking lalaki? Dahil karapat-dapat siyang bugbugin. Dahil dumating siya para humanap ng gulo, dapat ay handa siyang masaktan, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Ang mga salitang ito ay sinadya upang bigyan ng babala si Jinlun pati na rin ang nasugatan na Bronyman. Siyempre, naunawaan ni Jinlun ang dahilan sa likod ng mga salitang ito. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, napakatapang mo. Gayun din, sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti. Sa sandaling ito, ang pinuno ng pangkat, si Jingbei, at marami pang ibang mangangaso ay sumugod. Jinlun, anong ginagawa mo? Taway ng team leader. Jinlun, lahat tayo ay kaanib sa organisasyon ng Hunter. Dapat tayong mamuhay ng mapayapa. Oo, nagbayad si Chinyu mula sa sarili niyang bulsa para bigyan tayo ng bagong kagamitan. Mula dito, makikita natin na siya ay isang mabuting tao. Maraming tao sa Hunter Organization na ito ang kumikita ng malaking pera. Ang tanging handang mag-ambag ay si Chinyu. Nang marinig ito, agad na napuno ng hamog ang mukha ni Jinlun. Nagrereklamo ka ba na hindi ako nagbayad? Madilim na sabi ni Jinlun. Siyempre wala akong ganoong intensyon. Ang mangangaso ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi. Ang pinuno ng grupo ay humakbang upang mamagitin sa sitwasyon at sinabi, Jinlun, kung gusto mo talagang makipagkompetensya, bakit hindi ka makipagkompetensya upang makita kung sino ang pumatay ng higit pang mga demonyong hayop? Bakit kailangan mong makipaglaban sa isa't isa? Gumisi si Jinlun at tumingin kay Chinyu. Sabi niya, hindi ba iyon magiging madali sa batang ito? At saka, nasaktan niya ang aking mga tao. Paano ko siya maliligtas? Hindi sumuko si Chinyu. Walang pakialam niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi ko tatanggapin ang mungkahi ng pinuno ng pangkat. Pinaikit ni Jinlun ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, ikaw na bata na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi ka ba tatusok sa langit? Pagkatapos niyang magsalita, biglang sinipa ni Jinlun si Chinyu. Sa sandaling ito, nakaupo si Chinyu sa lupa, ngunit walang kahihiyang umatake si Jinlun. Ang kanyang makapal at matibay na hita ay parang poste ng telepono, hindi mapapantayan ang kakilakilabot. Kapag ito ay nahawakan, ito ay maaaring pumatay o makapinsala. Nang makita si Jinlun na biglang naglunsad ng palihim na pag-atake, isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Hindi siya umiwas, ngunit biglang naikuyom ang kanyang kamao, at sa isang putok, nakilala niya ang atak. Nagbanggaan ang kamao at paa, agad na nabasag ang buong silid. Ang mga nakapaligid na tao ay naapektuhan din ng epekto at lahat ay napaatras.
Samantalang si Jinlun, mas lalo siyang nataranta at muntik nang mahulog sa lupa. Dahan daw ang tumayo si Chinyu mula sa lupa. Malamig niyang tiningnan si Jinlun at sinabing, akala ko ay mabuting tao ka. Hindi ko inaasahan na isa kang hamak na mahilig sa sneak attacks. Gumisi si Jinlun at sinabing, araw-araw akong nakikipagsugal sa mga demonyong hayop at naiintindihan ko ang prinsipyo na ang tagumpay lang ang mahalaga. Kailangan ko bang makipag-usap sa iyo tungkol sa moralidad? Ang mga salitang ito ay tila makatwiran, ngunit sa katunayan, sila ay **T. Inihambing niya si Chinyu sa isang demon beast. Ito ay simpleng B***** logic. Kung ganoon, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon, malamig na sabi ni Chinyu. Pakiusap. Hindi tumayo si Jinlun sa seremonya. Agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa Green Rock Forest. Hihintayin kita sa Green Rock Forest. Sana hindi ka matakot lumaban. Ang paputok na boses ni Jinlun ay parang kulog na pumasok sa tenga ng lahat. Nakatingin kay Jinlun na naglalakad patungo sa Green Rock Forest, ang mga nakapalibot na mga ngaso ay humakbang lahat para payuhan siya, Chinyu, mas mabuti kung hindi ka na pumunta. Oo, itong Jinlun na ito ay hindi basta-basta. Napakadaling pumatay ng tao. Paano kaya sila pakikinggan ni Chinyu? Ang mga aksyon ni Jinlun ay lubos na ikinagalit ni Chinyu. Chinyu? Tama sila. Sa sandaling ito, lumakad din si Jingbei. Hinailan niya si Chinyu sa gilid at bangulong, ang dahilan kung bakit pinili niya ang berdeng kagubatan ng bato ay malamang na maging isang bitag. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang mga salita ni Jingbei ay medyo makatwiran. Sa paghusga sa iba't ibang kilos ni Jinlun, malaki ang posibilidad na gagawa siya ng mga kasuklam-suklam na bagay. Pero kung hindi siya pumunta, siguradong tatawanan siya. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, sa wakas ay sinabi ni Chinyu, pupunta ako at lalabanan ko siya. Kahit paano siya maglaro, hindi ako natatakot sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinansin ni Chinyu ang sagabal ng lahat at naglakad papunta sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Ang natitirang mga mangangaso ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Hindi nila namamalayan na tumingin sa kanilang team leader na parang naghihintay ng kanyang order. Tere na at tingnan din natin. Ano man ang mangyari, hindi natin hahayaang may mamatay, sabi ng pinuno ng pangkat sa malalim na boses. Ang maraming mangangaso na naruroon ay agad na sumunod sa likuran at naglakad patungo sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Sa isang tiyak na kagubatan ng bundok sa Green Rock Forest, si Jinlun, na parang isang maliit na bundok, ay naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib, naghihintay sa pagdating ni Chinyu. Sumunod sa kanyang tabi ang kanyang tagasunod, naghihintay sa kanyang pagdating. Napakabilis, naglakad si Chinyu mula sa kabilang bahagi ng kagubatan ng bundok, hakbang-hakbang. Kuya, nandito na siya. Matapos makita ang figure ni Chinyu, sa wakas ay iminulat ni Jinlun ang kanyang mga mata. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, at bahagyang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kuya, sabi-sabi na ang pisikal na katawan ng batang ito ay napakalakas. Walang makakapantay sa kanya. Kailangan mong mag-ingat, paalala sa kanya ng tagasunod ni Jinlun. Mamantong hininga si Jinlun at sinabing, kaya kung durugin ang kanyang bony body sa kaunting puwersa lang. Tama. Madudurog pa nga ni Kuya ang mga buto ng demonic beasts, pabayaan na ang Chinyon na iyon.